Samantala, sa iba pang mga balita, kasalukuyang sinusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tibay at integridad ng Biliran Bridge. Ito'y matapos mag-viral ang naturang tulay sa social media dahil sa tila pagsayaw nito at pag-alon kasabay ng malakas na hangin. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Viral ngayon sa social media ang kuha ng Biliran Bridge na nagkokonekta sa mainland Leyte at Biliran na mistulang umaalon at gumigewang. Ayon kay DPWH Biliran District Engineer Erwin Antonio, wala namang nakitang pinsala sa naturang tulay base sa kanilang inisyal na inspeksyon. Paliwanag pa nito, normal sa isang tulay na gumigewang kapag dumadaan ang maraming sasakyan. Pero dahil sa pangamba ng publiko, minabuti ng DPWH na magpatupad ng load limit sa naturang tulay. Yung usual na ginagawa natin, we don't let heavy equipment or heavy vehicles na dumadaan dun sa bridge natin. So, because of that viral video kahapon, nagkaroon tayo ng prohibition na huwag mo nang padaanin natin yung malalaki na sasakyan, yung 6-wheel na car. Yung mga van natin, makapasok sila, yung mga private vehicle. Pero yung mga bus natin, kung maaari lang, yung mga tao, pababain lang natin, then makapasok yung mga bus, in a one way lang muna, para makita natin kung talagang nagsiswiba at saka nagwi-wave yung tulay natin. That's a preventive measure natin. Kaya we are also concerned for the safety of the people. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng inspeksyon ng DPWH Regional Office para suriin ang integridad ng Biliran Bridge. Samantala, pinag-aaralan na rin ng provincial government ang pagkakaroon ng alternatibong ruta para naman sa mga mabibigat na truck na nagdadala ng iba't ibang produkto at pagkain sa lalawigan. Ibinaba na kasi sa 15 tons mula sa 20 tons ang kapasidad ng naturang tulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.